kung paano ba tayo nag-start at saan ba tayo nagmula. At kung bakit naisulat sa Biblia yung mga bagay kung paano nilikha ang mga bagay nito. Bakit kaya nilikha ng Diyos ang mga bagay-bagay nito? Bakit 6 na araw at pagdating ng ika-7 araw ay nagpahinga ang ating Panginoon? Basahin natin ulit ang aklat ng Levitico chapter 10, verse 1 to 3. Ang dalawang anak ni Aaron, sina Nadab at Abihu, ay kumuha ng sunugan ng insenso. Nilagyan nila ito ng apoy at sinunog ang insenso at humarap kay Yahweh. Ngunit gumamit sila ng apoy nang hindi nararapat sapagkat hindi ito yung iniutos sa kanila ni Yahweh. Kaya mula kay Yahweh ay lumabas ang apoy at tinupok sila. Sinabi ni Moises kay Aaron, ito ang kahulugan ng sinabi ni Yahweh. Dapat akong kilalaning banal ng sino mang lumalapit sa akin at dapat akong parangalan sa harapan ng mga tao. Hindi nakahimik si Aaron. Amen. Batay sa binasa natin sa aklat ng Levitico chapter 10 verse 1 to 3. Ang title ng ang preaching ngayon ay Ang Maling Handog sa Diyos. Amen. Nung likayin ng Diyos yung mundo, nung unang araw na likayin niya ito, sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag. Yun yung unang araw na nilikha ng Diyos, yung liwanag. Yung pangalawang araw naman, nilikha niya yung langit at ang kalawakan. At ang tatlong araw naman, nilikha niya yung lupa at ang dagat at nagkaroon ng mga halaman. Sa pangapat na araw, nilikha niya yung araw at buwan at yung mga bituin. Kaya nga nagkaroon tayo ng mga tumatanglaw sa langit. At yung panglimang araw naman, nilikha niya yung isda at mga ibon. Sa ika-6 na araw, nagpasya ang ating Panginoon na likhain ang tao. Sabi ng Diyos, lilikhain ko ang tao ayon sa aking larawan. Kaya nga linikha ng Diyos yung tao. Sa paano niya nilikha yung tao? Ginawa ng Diyos, hininga niya ito sa ilong at ito'y nagkaroon ng buhay. Ganoon ang pagkakalikha ng buong mundo kasama ng tao. Bakit ko sinasabi niyo dito sa inyo? Kasi para mas maunawaan natin mabuti kung paano ba tayo nag-start at saan ba tayo nagmula. At kung bakit naisulat sa Biblia yung mga bagay kung paano nilikha ang mga bagay nito. Bakit kaya nilikha ng Diyos ang mga bagay-bagay nito? Bakit 6 na araw at pagdating ng ika-7 araw ay nagpahinga ang ating Panginoon? Kung iisipin natin, nilikha ang lahat ng bagay na ito para magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Kung titignan natin, kung iisipin natin na bakit kaya bilog ang mundo? Naisip niyo kung bakit bilog ang mundo? Para lahat ng tao is maranasan nila yung biyaya ng Diyos. So umiikot ang mundo, yung biyaya ng Panginoon, lahat tayo, tinatamasa natin yung biyayang iyon. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, 6 na araw ka magtatrabaho, ngunit sa ika-7 araw, ito'y magpapahinga. Ito'y banal na araw. So sa 6 na araw na iyon, ng Panginoon, ibinubuhos niya yung biyaya, Monday to Saturday. Biruin mo, mula Monday, nandun ka sa Saturday eh. Mula Monday, dadaan yan. Monday, sa'yo lahat pupunta yung from Monday to Friday, mapupunta lahat ng biyaya sa iyo. So, sino kasunod mo nun? Sa harapan ng Panginoon, Sunday. So, sa harapan ng Panginoon, pagdating ng linggo, yun yung pasasalamat natin sa ating Panginoon. So, 6 na araw kang pinagpala ng Panginoon. Kaya nga, bilog ang mundo. Kasi nga, umiikot yung pagpapala ng Panginoon para sa ating lahat. Pantay-pantay, masama man o mabuti. Pantay ang Panginoon sa lahat ng pagpapala. So, paano natin masasabi na hindi pantay ang Panginoon? Pantay ang Panginoon sa lahat ng pagpapala para sa ating lahat. Kaya nga nararapat lamang na pasalamatan natin yung ating Panginoon sa lahat ng biyayang ating natatanggap. Kaya nga, isinulat ang Biblia kung paano nalikha ang mundo para malaman natin kung saan ba nagmula ito. Kasi iniisip natin paano kaya nabuhay at nagsimula ang lahat ng bagay? Ginawa ito ng ating Panginoon para maisip natin na may Diyos. Merong Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. At maging tayo man ay nilikha ng ating Panginoon. Isipin natin may trabaho tayo, magtatrabaho tayo, kumikita tayo ng pera. Ipinagpapasalamat ba natin ito? Meron tayong tubig. Merong araw, merong hangin, ipinagpapasalamat ba natin ito? Hindi natin ito pinagpapasalamat sa Diyos.
Kung ibabalik lang ng ating Panginoon, yung dating batas niya na maghahandog tayo araw-araw ng kapatawaran ng kasalanan, sino kaya makakagawa nun? Walang makakagawa nun. Inalis na iyon ng ating Panginoon. Pero dapat pa rin natin mas maunawaan mabuti. Lahat ng mga nangyayari sa atin, ipagpapasalamat natin yan. Sa harapan ng ating Panginoon, sa bawat paggising natin sa umaga, dapat natin itong ipagpasalamat. Gumigising tayo sa umaga, ipagpasalamat natin ito. Kinakailangan natin isipin mabuti yung mga bagay na nilikha sa atin ng ating Panginoon. Isipin natin na itong lahat ng ito'y biyaya ng Diyos para sa atin lahat. Kaya nga dapat natin itong ipagpasalamat sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga, kung iisipin natin, sabi ng ating Panginoon, sa 6 na araw magtatrabaho ka. Ngunit sa 7 araw, ito'y araw ng banal. Bakit niya ginawa iyon? Para pasalamatan natin ang ating Panginoon. Kaya nga tayo nagsisimba sa araw ng linggo. Para magbigay pasasalamat, papuri, parangal sa ating Panginoon. Kaya nga doon sa teksto natin binasa, sabi niya, tuwing kayo iharap sa akin, kayo ay dapat maging banal. Sapagkat ang Diyos ay banal, dapat niyo siyang parangalan. So, ibig sabihin ng sinasabi niya pagpaparangal, ando na yung pagpapasalamat natin sa Panginoon. Andun yung pagpupuri natin sa Panginoon. Kaya nga tayo nagpupuri dito, kasi nga pinapasalamatan natin ang ating Panginoon sa lahat ng biyaya na ating natanggap. Ang ating Panginoon, hindi man tayo tinutugon sa lahat ng ating mga kahilingan, still pa rin tayo nabubuhay. Ipinoprovide pa rin ng Panginoon yung hininga natin. Andiyan yung hininga. Ngunit tayo humihinga pa rin at nabubuhay pa rin naman. Ibig sabihin ng nun, ang ating Panginoon, binibigyan pa rin tayo ng pagkakataon na magsisi sa ating mga kasalanan. Kaya nga tayo humihinga magpahanggang ngayon. Kasi nga, nais ng ating Panginoon na mas maunawaan natin mabuti na dapat magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Kaya nga, tayo yung nabubuhay. Kaya nga, dito pa lamang, noong unang panahon kasi, kapag nagtrabaho ka ng araw ng linggo, pinapatay yung mga tao. Kasi nga, araw ng banal yun. Batas ng Diyos na huwag kayo magtatrabaho ng araw ng linggo. Once na nagtrabaho kayo, kayo ay babatuhin hanggang mamatay. Yun ang batas ng ating Panginoon. Pero sa panahon natin ito, ang mga tao, pinipilit pa rin nila na magtrabaho ng araw ng linggo. Ginagawa nila iyon kasi gusto nilang kumita ng pera. Gusto nilang mas kumita ng pera dahil nga sa problema sa buhay. Pero sa Panginoon, ang gusto niya, araw ng linggo, dapat ipagpasalamat natin iyon. Huwag tayo magtatrabaho araw ng linggo. So naisip ba natin iyon na araw ng linggo, bawal pa lang sa harapan ng Panginoon? Araw ng linggo, nagpahinga ang ating Panginoon. So lahat tayo is magpapahinga. Hindi yung ating katawan mismo. Kundi, harap tayo sa Panginoon, spiritual. Pagpupuri tayo sa Kanya at magpapasalamat sa lahat ng biyaya na ating tinanggap. Yun ang dapat natin gawin. Kaya nga, kung tatanungin ko kayo, sa araw ng linggo na ibinigay sa atin ating Panginoon, nakahanda ba yung ating mga puso? Handa ba yung ating puso sa paghahandog? Kaya nga yung title natin ngayon, Maling Handog sa Harapan ng Diyos. So, sa pagharap natin sa harapan ng Panginoon, nakahanda ba ang ating mga puso sa pagsamba sa Kanya? Naisip ba ninyo? Sabado pa lamang, nakaredy na yung puso ninyo kung ano ba mensahe ng Panginoon, excited na ba kayo, kung ano ba mensahe ibibigay, ano ba matatanggap natin sa araw ng linggo. Yun ang sinasabi na nakahanda ang ating mga puso. Handa tayo na excited ka magpuri sa Panginoon, excited ka na mamit ang Panginoon, excited ka na makapagpuri, makapanalangin. Lahat ng yun ay excited ka. Ganun yung handa yung puso mo sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga sabi niya, dapat akong kilalaning banal ng sino mang lumalapit sa akin at dapat akong parangalan sa harapan ng mga tao. So ibig sabihin, sa harapan ng ating Panginoon, dapat yung puso natin nakahanda na. Kasi nga, ang haharapin natin ay Diyos na banal. Hindi tayo pwedeng humarap sa Diyos ng marumi ang ating puso. Kaya nga, every time na bago tayo mag-start sa service, nandiyan yung prayer muna, nandiyan yung repentance. Bago mag-start din yung preaching, andyan ulit yung repentance, paulit-ulit yung repentance. Kasi nga, sa harapan ng Panginoon, hindi ka pwedeng maghandog ng hindi nararapat. Katulad ng anak ni Aaron, yung dalawa niyang anak, naghandog sila sa loob ng templo na gumamit sila ng maling apoy. So, ang apoy na kukunin lamang nila ay sa loob mismo ng templo. Ang ginawa nila, gumamit sila ng ibang apoy na hindi inuutos sa kanila ng Panginoon. Ano nangyari sa kanila? Namatay sila. Tinupok sila ng apoy.
Yun ang sinasabi ko sa inyo. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan sa harapan ng ating Panginoon. So, sa harapan ng Panginoon, dapat yung puso natin is ready. Malinis yung puso natin. Although na lahat tayo sa makasalanan, kaya nga tayo yung nagdarasal sa harapan ng Panginoon para humingi ng kapatawaran, para sa pagharap natin sa Kanya is tayo'y karapat-dapat na humarap sa Panginoon. So, kung mapapansin ninyo, panay prayer tayo, panay pray. Saan kayo makakita sa simbahan na panay dasal bago mag-start yung bago mag-start yung service, panay dasal lahat. Puro dasal ang ginagawa. Dito lang. Sa iba, hindi sila nagdarasal. Tama nga sinabi ni Brother Vincent. Nung dati rin ako, umaasa rin ako sa pastor. Bahala ka, pastor, ipag-pray mo kami. Hindi talaga ako nagdarasal. Umaasa ang mga miyembro sa dasal ng isang pastor. Kaya ang mga miyembro, hindi na nila alam kung paano sila magdarasal sa harapan ng Panginoon. Pero kung bibigyan mo sila ng pagkakataon na magdasal, kasi nga, ang kaligtasan ay one by one. Ang bawat isa sa atin ay hahatulan ng ating Panginoon. Hindi kayo maliligtas ng inyong pastor, hindi kayo maliligtas ng inyong mga leader. Lahat tayo is one by one, naharap sa ating Panginoon. So, dapat lahat tayo is humihingi ng tawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya nga kung sinasabi ng ating Panginoon, dapat maging handa ang ating puso. Kaya nga sinasabi ng Biblia, kung ikaw ay may sama ng loob sa iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog at makipag-ayos ka sa kanya. At saka ka bumalik sa akin para maghandog. So kung ikaw ay may sama ng loob sa iyong kapatid, kaaway, especially, sa mag-asawa, ang pinakakaaway talaga ang asawa. Tama, hindi? Pinakamatinding kaaway talaga ang asawa. Di ba? Pero, masasabi ko na, pinaka-lover ng isang asawa ay ang kanyang asawa talaga. Pero the best enemy, ang asawa pa rin naman. 50-50 yan. Mahal naman mo ang asawa mo, pero kaaway mo talaga siya. Siya talaga ang pinaka-kaaway mo. Kasi na, wala ka namang ibang makikita kundi ang asawa mo talaga. Pero sa buhay mananampalataya, mga kapatid, kung kayo may sama ng loob sa inyong asawa, makipag-ayos muna kayo bago kayo humarap sa Panginoon. Ayusin niyo muna yung mga problema niyo sa relasyon bago kayo humarap sa Panginoon. Para magiging katanggap-tanggap kayo sa harapan ng Panginoon. Yung pagsamba ninyo, yung ministry ninyo, maging katanggap-tanggap sa Panginoon. Nais ng Panginoon yung dalisay na puso. Nais ng Panginoon na, kaya nga binibigyan tayo ng pagkakataon na humingi ng kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan. Ang Panginoon, mahabagin, patatawarin ka niya kung ikaw ay hingi ng tawad. Hindi naman magmamatigas ang Panginoon. Maya-maya na kita patatawarin. Hindi ganoon. Ang Panginoon, once na ikaw ay nagsisi sa iyong kasalanan, patatawarin ka niya. Dahil yun talagang hangarin ng Panginoon. Yung tayo'y baguhin. Kaya nga tayo nilikha ng Diyos, nakawangis ng Diyos. Alarawan niya. So tayo mismo, ang Panginoon, huhubugin niya tayo hanggang sa mahubog tayo na kalarawan ng Diyos. Yung Diyos mismo ay banal. So gusto ng ating Panginoon, mamuhay tayo na may kabanalan. Mahirap mamuhay na may kabanalan kung tayo-tayo lang. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesucristo, isusugo sa inyo, Holy Spirit. Ibig sabihin, banal. So, magiging banal lang tayo, makakapamuhay lang tayo na may kabanalan kung nasa atin ang Espiritu Santo. Pero kung wala sa atin ang Espiritu Santo, kung wala sa atin ang Holy Spirit, malabo. Napakalabo na tayo makapamuhay na may kabanalan sa pananampalataya. So, kaya nga tayo nagdarasal at humihingi ng kapatawaran para mapuspos tayo ng Holy Spirit nang sa gayon, sa pagharap natin sa harapan ng Panginoon, sa presensya niya, karapat dapat tayong humarap sa Kanya. Kasi nga, cover tayo ng Holy Spirit. Hindi tayo mismo maharap sa presensya ng Panginoon, kundi yung Holy Spirit mismo mamamagitan sa atin, sa pagitan ng Diyos. Kaya, before tayo humarap sa Panginoon, andyan na yung pagsisisi natin. Kami ng misis ko, bago kami umalis ng bahay para magsimba, nagpe-pray muna kami. Nagdarasal muna kami bago kami pumunta na simbahan na magtagumpay sa lahat ng ito. Kasi nga, napaka-importante sa ministry ng isang pastor o nagpapahayag ng salita ng Diyos na ready siya para sa pangangaral ng salita ng Diyos. Paano kung nasa loob ka ng bahay at natukso ka ng demonyo at sasabihin mo, ayoko na magsimba. Kasi nga, nag-away na kayo ng asawa mo. Natukso ka na, doon pa lang natukso ka na eh. Pero kung prepare ka sa pagdarasal, ando na yung pagdarasal mo sa harapan ng Panginoon, igagay ka na ng Panginoon hanggang sa makarating ka sa simbahan.
maayos ka makakarating sa harapan ng Panginoon. At maayos din at ready din ang iyong puso. So, tandaan natin mabuti, sa pagharap natin sa ating Panginoon, dapat handa yung puso din natin. Para nagiging katanggap-tanggap yung handog natin sa harapan ng ating Panginoon. Puso mismo, napaka-importante niyan. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon, mahalin mo ang iyong Panginoon ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng iyong buong pag-iisip. Yun ang nais ng Panginoon. Buong katawan mismo ang gagamitin mo. Hindi lang buong katawan, kundi yung kaluluwa mismo. Inner. Pinaka-inner mismo ang gusto ng Panginoon. So sa harapan ng Panginoon, dapat handa lahat iyan. Hindi lamang ang puso, andun din yung ating isipan. Paano naman tayo magiging handa sa ating isipan? Mostly, nasabi ko na kanina, tayo mga nagtatrabaho dito sa Korea. May mga pangarap tayo sa buhay, gusto natin kumita. May mga tao na nagre-reklamo, ba't wala akong OT? Ba't ganito lang yung sahod ko? Pero sinasabi ko sa inyo, mas mapalad kayo. Dahil may time pa kayo magpahinga. May time pa kayo para sa araw ng Sabado, sa araw ng Linggo. Malakas ang inyong katawan. Malinaw ang inyong isipan. Pero kung nagtrabaho ka ng Sabado, Linggo, pinili mo na magtrabaho para lamang kumita. Pagdating ng araw ng Linggo, sasabihin mo, ayoko magsimba, pagod na ako. Pagod na yung katawan ko. Ayoko na magsimba. Magsimba ka man dito, tulog yung isipan mo. Iba-iba yung nasa isipan kasi pagod ka eh. Pero kung wala kang OT, Monday to Friday lang yung trabaho mo, ipagpasalamat mo na yan sa Diyos. Dahil kalooban niya ng Panginoon para makaharap mo siya ng mas maayos. Maging kalugod-lugod yung pagsamba mo sa Kanya. Yan ang gusto ng Panginoon. Yung makasamba ka sa Kanya na maayos, hindi yung iniisip mo yung mga bagay na kikita ka ng malaki pero hindi ka naman nakakasamba ng maayos sa Panginoon. Alam niyo, kaya nga sinabi ko sa inyo, araw ng Linggo ay araw ng kabanalan. Noong unang panahon, pinapatay yung mga nagtatrabaho sa araw ng Linggo. Pero sa panahon ito, paano kayo mamamatay? Hindi kayo mamamatay physically, spiritually. Mamamatay yung inyong spiritual na pamumuhay. Sa loob-loob nyo, namamatay, pero ang katawan nyo buhay. Pero ang inyong kaluluwa, patay sa harapan ng Panginoon. Hindi niyo ba alam yun? Kaya nga sabi ng ating Panginoon, ako ang puno ng igos at kayo ang mga sanga. Hindi kayo magbubunga kung kayo malayo sa akin. So, paano kayo magbubunga sa harapan ng Panginoon? Sa pananampalataya, paano kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan kung wala sa inyo ang Panginoong Jesucristo? Kung ang nananaig sa inyo ang hilig lang ng laman, paano kayo magkakaroon ng kaligtasan kung sa harapan ng Panginoon ay hindi kalugod-lugod ang ginagawa ninyo sa harapan ng Panginoon? Ang nasa isipan lang natin yung kumita ng pera. Ano sinasabi ng Biblia? Ang mga namumuhay sa hilig na laman ay walang pinapahalagan kundi yung mga bagay na hilig ng laman. Ngunit ang mga namumuhay sa spiritual ay walang ibang pinapahalagan kundi yung mga bagay na spiritual. So kahit na nagsisimba tayo, kung iniisip natin yung mga bagay na hilig ng laman, yung kumita, yung kayamanan, yan ay pamumuhay sa hilig ng laman. Sabi ng Panginoon, kapag ikaw ay namumuhay sa hilig ng laman, ikaw ay may kamatayan. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kapag malayo kayo sa Panginoon, may kamatayan. Nandiyan yung kamatayan saan? Sa impyerno. So, huwag na ninyong hangarin pa na magtrabaho ng linggo. Huwag ninyong hangarin na mapalayo kayo sa Panginoon. Hangarin ninyo na mas mapalapit kayo sa Panginoon. Dahil darating ang araw, makakaharap ninyo ang Panginoon. Sasabihin sa iyo ng Panginoon, ikaw ay nagpakasasa nung ikaw ay nabubuhay sa mundong ito. Pero ngayon, nandiyan ka sa impyerno dahil nagpakasasa ka sa iyong kayamanan. So anong kayamanan na hinahangad natin ngayong nabubuhay tayo? Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, mag-impok ka ng kayamanan doon sa langit. Doon walang magnanakaw at walang naninirang insekto. Dito meron magnanakaw. So dito nag-iipon tayo ng kayamanan, nag-iimpok ng kayamanan. Pero dito walang kabuluhan lahat ng kayamanan. Kaya nga sabi ng Panginoon, lahat kayo'y pararangalan. Hahatulan kayo batay sa inyong mga ginagawa. So anong gawa ang ginagawa niyo sa harapan ng ating Panginoon? Yan ba'y spiritual o pamumuhay sa hilig ng laman? Yan ba'y karapat dapat kalugot-lugot sa harapan ng Panginoon o hindi? Isipin natin mabuti. Kung yan ba'y buhay, pamumuhay sa pananampalataya.
Sa harapan ng Panginoon, habang nagsisimba tayo, iba na yung nasa isipan natin dahil pagod na yung ating isipan, pagod na ang ating katawan. Hindi na tayo nakapokus sa salita ng Diyos. Hindi na natin hinahangad yung spiritual na salita ng Panginoon. Ang nasa isipan lang natin, sa araw ng bukas, pagtatrabaho na naman, paano kaya kikita na malaki? Paano kaya dapat may OT kami? May pinapagawa pa ako sa Pilipinas, meron pa akong dapat pakainin sa Pilipinas. Lahat ng yan ay nasa isipan natin. Pero kung handa yung ating isipan at ang ating puso, ibibigay natin yan sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga, sa harapan ng Panginoon, dapat ang isipin natin yung mga bagay na spiritual. Hindi yung mga bagay na hilig lang ng ating laman. Dahil yung hilig ng laman, hindi natin ito. Hindi ito magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Darating ang araw, ang tao ay mamamatay. Walang taong hindi namatay. Walang tao na hindi namatay, na hindi kumain. Lahat tayo ay daranas ng kamatayan sa mundong ito. Lahat tayo ay mamamatay. Especially, kahit na yung mga mayayaman pa. Sabihin mo na sila na yung pinakamayaman sa buong mundong ito. Tayong lahat ay daranas ng kamatayan. So lahat tayo, isipin natin kung ano bang mas mahalaga habang tayo nabubuhay ngayon. Ang panahon ito ay napakasama na. Sabi ng ating Panginoon, ang buhay ng tao ay abot lamang ng 70 to 80 years old. Ilang taon na kaya tayo? Ilang taon na lang ang naghihintay para tayo ay tawagin ng Panginoon? Konting panahon na lang. Minsan ako iniisip ko rin yan. Nasa edad, line of 30 na ako, iniisip ko na ilang taon na lang naghihintay sa akin. Ano kaya ang mga bagay na gagawin ko, yung mga natitirang panahon ko sa aking buhay? Kaya po na iniisip ko. Tayo, iniisip ba natin na tayo ay maglingkod na sa Panginoon habang tayo nabubuhay? Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng ating Panginoon. Hindi natin alam kung kailan tayo papanaw sa buhay natin. Ang Panginoon, naghihintay lang yan ng ating Panginoon ng pagkakataon na lumapit tayo, tumawag tayo sa Kanya at magsisi sa lahat ng ating mga kasalanan. Nais ng ating Panginoon na tayo ay pagpakumbaba sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya nga sa ating pagsamba, kung tayo man ay namumuhay sa hilig ng laman, hindi ito nagiging katanggap-tanggap sa harapan ng ating Panginoon. Paano ito magiging katanggap-tanggap sa harapan ng ating Panginoon? Yun yung paghingi natin ng kapatawaran sa lahat ng ating mga pagkakasala. Humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kaya nga, ikinalulugod ng ating Panginoon yung pagsamba na may kabanalan. Pagsamba na may kabanalan, paano ba tayo sasamba na may kabanalan sa harapan ng Panginoon? Mula sa puso. Mula sa puso, hindi yung kumakanta ka lang na ganyan, pagod ka. Wala sa puso yung pagkanta mo kasi pagod ka eh. Wala rin sa isipan mo yung pakikinig ng salita ng Diyos dahil pagod ka na. Pagod yung katawan mo. Kaya hindi nagiging kalugod-lugod yung pagsamba. Minsan ka lang magsimba, hindi mo pa maibigay yung 100% na pagsamba sa harapan ng Panginoon. Ang Panginoon, 6 days nagtatrabaho ang Panginoon para sa inyo. Ibinubuhos niya ang biyaya ng Panginoon para sa ating lahat. Pero sa atin, isang araw lang ibinibigay sa atin ng ating Panginoon na pasasalamat, pagpupuri, pagdarasal, paghingi ng kapatawaran, hindi pa natin maibigay ng tama. Dapat sa araw ng Sabado pa lang, handa ka na. Nakaready na yung iyong buong katawan, ang iyong puso, ang iyong isipan. Lahat ng yan ay handa na. Excited ka na. Mamit ang Panginoon. Alam niyo, yung pagiging excitement, yan din ay excited ang pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo. Excited kayo na dumating na ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, sa ating pakikinig, dapat gising na gising tayo. Gising na gising yung utak natin, yung puso natin sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Kaya nga sinasabi ng Biblia sa Aklat ng Mateo, chapter 13, verse 22, ang binhi na bang nahulog sa may damuhang matinig, ang halaman ay naglalaman. Ang sabi niya dito sa talinghaga niya, ang mga taong dumirinig ng mensahe, ngunit dahil sa pagkabalisa, sa maraming bagay, at pagkahumali sa kayamanan, ang mensahe ay nawalan ng puwang sa kanilang puso, at ito hindi nagkaroon ng bunga sa taong iyon. So sa pakikinig natin ng salita ng Diyos, dahil sa kahumalingan natin sa mga bagay-bagay at sa kayamanan, ang salita ng Diyos mismo na ating pinapakinggan ay hindi tumatanim sa puso natin. Hindi ito nagbubunga, kaya nga walang bunga sa mga tao, walang pananampalataya. Kaya nga yung mga tao na nagsisimba lang, pero hindi mo makikitaan ang pagbabago sa buhay nila.
Wala sa puso nila yung salita ng Diyos. Ibig sabihin, itinatanim sa iyo ng Panginoon ang salita ng Panginoon para ikaw ay magbunga ng sagana. Hindi para kayo ipagpalain lang, kundi magbunga kayo ng buhay na walang hanggan. Gaya na sabi ni Brother Vincent kanina, ang salita ng Panginoon ay tunay na pagkain. Ito'y tinapay na nagbibigay buhay. So, ibig sabihin, ang tunay na pagkain natin ang salita ng Panginoon. Ang salita ng Diyos mismo ang pagkain ng ating kaluluwa. Hindi ng ating katawang lupa. So, ang ating katawang lupa, ang nais niya ay kayamanan. Maging marangyang pamumuhay. Pero magkakaroon ng kamatayan ang ating katawang lupa. Pero ang ating kaluluwa, ito'y walang kamatayan dahil ito'y mula sa Diyos. Sa araw na tayo tawagin ng Panginoon, dalawa ang pintuan. Ang impyerno o ang langit. Saan kaya tayo pupunta kapag tayo pumanaw na sa mundong ito? Alam ba natin na tayo pupunta ng langit? O alam ba natin na tayo pupunta ng impyerno? Kung alam natin na tayo pupunta ng impyerno, ano kayang gagawin ninyo? Panigurado, magpapakabanal kayo. Panigurado, pagsisisihan ninyo ang inyong mga kasalanan. Pero dahil hindi niyo pa alam na kayo pupunta ng impyerno o ng langit, magpapakasasa kayo sa buhay sa mundong ito. Dahil hindi niyo naunawaan yung pangako ng ating Panginoon. Anong sabi ng Panginoon? Ang aking kaharian ay binibigay ko sa inyo. Saan ba ang iyong kaharian? Ang sabi ng Panginoong Jesucristo kay Pilato, hindi dito ang aking kaharian. Kung dito ang aking kaharian, ipinagtanggol sana ako ng aking mga kawal. So, ang Panginoong Jesucristo, saan ang kanyang kaharian? Doon sa langit. So, kung tayo bahagi ng ating Panginoong Jesucristo at ibinibigay sa atin ang kanyang kaharian, ibig sabihin, doon tayo sa langit pupunta. Hindi sa impyerno. Kaya huwag ninyong naisin yung kayamanan dito sa lupa. Kundi naisin ninyo yung kung paano kayo makakapunta ng langit. Ibig sabihin, kung paano kayo mamumuhay ng may kabanalan sa harapan ng Panginoon. Una sa lahat, yung pagsamba. Pagsamba sa harapan ng ating Panginoon, dapat katanggap-tanggap yung pagsamba natin sa harapan ng Panginoon. Isipin natin mabuti kung paano natin mabibigyan ng kasiyahan ng ating Panginoon. Sabi nga niya, ang anak ng tao ay siyang Panginoon ng araw ng Panginoon. Hindi tayo sumasamba sa kayamanan. So, nandito ka, nakikinig ka, pero ang nasa isipan mo, yung mga bagay sa salibutan. Ang sabi ng Panginoon, ang araw ng Panginoon, ang araw ng linggoy, araw ng Panginoon. So, ibig sabihin, nakaupo ka dyan, ang tanging iniisip mo lang ay ang Panginoon. So, iniisip mo, nandiyan ka, nakaupo ka, iniisip mo ang kayamanan. Sino ang sinasamba mo ngayon? Ang diablo. Ang diablo ang sinasamba mo. Akala mo lang nandito ka sa simbahan, nagsisimba ka sa Panginoon. Pero hindi ang Panginoon mismo ang sinasamba mo, ang diablo. Dahil sinasabi ng Panginoon, ang diablo, ang Diyos ng sanlibutan. So yung mga bagay sa sanlibutan na iniisip natin habang tayo nakikinig na salita ng Diyos, sino ang sinasamba ninyo? Ang diablo mismo. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, hindi kayo makakasamba sa kayamanan at sa Diyos. Hindi nyo maaaring pagsabayin ang pagsamba sa kayamanan at sa Diyos. Hindi maaaring magsabay yung dalawang yun. Ang Panginoon ay siloso. Ang gusto ng Panginoon, siya lamang ang dapat natin sabayin. Sapagkat siya lamang talaga ang dapat natin sambahin. Siya lang ang Diyos na nabubuhay magpakailanman. Siya ang Diyos na tumubos sa lahat ng ating mga kasalanan. Ang ating Panginoong Jesucristo mismo. Ang araw ng Panginoon ay para sa Panginoon. Tandaan ninyo, nandito tayo para magpasalamat sa Panginoon dahil tinubos tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Si Kristo'y namatay sa krus. Namatay siya para sa ating mga kasalanan. Ang dugo niya mismo ang dumanak sa krus para tayo'y mapawalang sala sa mga kasalanan natin. Siya mismo ang naging kabayaran para sa ating lahat. Dapat natin ipagpasalamat iyon. Ang binigay sa atin ng Panginoon, buhay na walang hanggan. Pero sa atin, ibinibigay lang natin isang araw lang, linggo lang ang binibigay natin. Pero sa Panginoon, buhay na walang hanggan ang binigay sa atin. Pangwalang hanggang kapatawaran ng kasalanan. Ang ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Tayo, isang araw lang. Hindi pa natin maibigay yung tamang pagsamba sa Panginoon. So isipin natin mabuti.
Nandito tayo, nakaupo tayo, hindi ready ang ating puso, hindi ready ang ating isipan. Ano pang pagsamba maibibigay natin sa harapan ng ating Panginoon? Wala. Hindi katanggap-tanggap yung pagsamba na ibibigay natin sa ating Panginoon. So sa buhay natin bilang mananampalataya, isipin natin kung paano natin mabibigyan ng kaluguran ng ating Panginoon. Kaya nga sabi niya, walang aliping maaring maglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon sapagkat kamumuyan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Isipin niyo mabuti, sa bawat pagsimba ninyo, iwanan niyo muna ang inyong problema. Iwan niyo muna yung mga alalahanin niyo sa buhay ninyo. Isipin niyo kung paano niyo papupurihan ang Panginoon. Kung may mga problema man kayo sa buhay ninyo, iwan ninyo sa labas ng pintuan ng simbahan. Maya ka na dyan, magsisimba ako, magpupuri ako sa Panginoon. Pararangalan ko ang Panginoon, kahit anong problema na meron ako, hayaan ko lang magtitiwala ako sa Panginoon. Yun ang tunay na pananampalataya. Hindi papasok mo yung problema mo sa loob ng simbahan, na nakaupo ka, wala kang iniisip kundi problema mo sa buhay. Paano mo mapaparangalan ng Panginoon at paano rin pararangalan ng ibang tao ang Panginoon? Kung nakikita nila yung buhay mo, na ganyan ang pamumuhay mo, ano sasabihin ng mga tao sa iyo? Nagpo-post ka sa social media ng mga problema mo. Ano masasabi sa iyo ng mga tao? May Diyos ba yan? Di ba Christian yan? Ba't parang puro problema yung buhay niya? Ba't parang hindi siya binabago ng Panginoon? Wala bang Diyos niya? Hindi ba tumutugon ang Diyos sa kanya? Ganyan ba ang Diyos na sinasamba niya? Negative. Negative yung feedback nila patungkol sa Panginoon. Dahil nakikita nila kung paano ka namumuhay. Ipinapakita mo kung paano ka namumroblema. Ba't hindi mo ipakita yung pananampalataya mo sa Panginoon? Na kahit punong-puno ka ng problema, diretso ka pa rin. Makikita ng ibang tao, ay, ang tindi ng tao na yan, ang dami yung problema, pero diretso pa rin siya sa paglilingkod sa Panginoon. Yun yung sinasabi ng Panginoon. Kapag ikaw ay humarap sa Panginoon, napaparangalan yung Panginoon ng ibang tao. Kasi nga, may problema ka na, nakaupo ka pa rin dito at naglilingkod sa Panginoon. So, marirealize ng ibang tao, makikita nila na kahit gaano ka pa kalaking problema na meron ka, may Diyos ka. At totoo ang Diyos mo. Buhay ang Panginoon sa iyong pamumuhay. Hindi yung makikita sa iyo yung ibang tao na patay ang Diyos. Ang dami mong problema, para bang wala nang katugunan sa lahat ng problema mo. Ang dami mong problema, maya-maya, meron ka na naman binabahagi na problema. Walang katapusan ng mga problema. Para bang wala nang tugon sa iyo ang Panginoon. Sawang-sawa ng Panginoon na tignan ka, pakinggan ka. Hindi ganoon. Tayo lang na nagpapakita na walang Diyos. Dapat ipakita natin na may Diyos sa kabila ng mga problema na meron tayo. Na sa gayon, napaparangalan ng ibang tao. Napaparangalan ng ibang tao ang ating Panginoon. Sa pamagitan ng pamumuhay na may kabanalan. Yan ang gusto ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, kung paano ang ating Panginoon nagpahinga, itinuturing niya ito na araw ng linggo dapat magpahinga tayo. Ito'y uri ng isang pananampalataya sa harapan ng ating Panginoon. So, sa harapan ng ating Panginoon, dapat magtiwala tayo sa lahat ng mga problema sa buhay natin. Powerful siya na. Kaya nga mga kapatid, kaya nga sabi ng ating Panginoon, dapat akong kilalaning banal ng sino mang lumalapit sa akin. So paano ba tayo? Paano ba natin mapapaniwalaan ng ibang tao na may Diyos sa buhay natin? Dapat makita yung kasiyahan sa buhay natin. Makita sa mukha natin na wala tayong problema. Andiyan yung presence ng Holy Spirit. Puspos ka pa rin ng Holy Spirit sa kabila ng mga problema sa buhay. Nakangiti ka pa rin sa lahat ng mga problema mo sa buhay. Dapat hindi yung nakikita yung kalungkutan. Talagang ipapakita mo na malungkot ka, parang wala ka ng buhay, magpupuri ka, nakaganyan ka na, wala, hindi mo na maitaas ang kamay mo. Ipapakita mo na problemado ka talaga. Alam niyo, hindi nalulugod ang Panginoon sa ganung bagay. Ipakita mo, umiti ka. Maging masaya ka sa harapan ng presensya ng ating Panginoon. Namnamin mo yung presence ng ating Panginoon. Habang nandito ka,
Damhin mo sa puso mo na ang Panginoon ay kasama mo. Hindi ka nag-iisa sa lahat ng mga problema mo sa buhay. Nais ng Panginoon na tayong lahat ay mamuhay na may kabanalan. So sa buhay natin bilang mga mananampalataya, magtiwala lang tayo sa Panginoon. Sa lahat ng oras, anuman ang mga problema na meron tayo. Ang isa pang bagay na nais ko ipabatid sa inyo, nakaprepare ba kayo sa pagbibigay pasasalamat sa Panginoon? Handa ba yung pagbibigay ninyo, yung offering ninyo? Naka-prepared na ba yan? Yung tithes ninyo, prepared na ba yan? Alam niyo, Saturday pa lang, piniprepared na namin ng aking asawa yung offering namin. Alam niyo bakit? Dahil Saturday pa lang, andun na yung damdamin namin na magbibigay kami sa Panginoon. Hindi yung pagdating ng linggo, doon ko palang iisipin, magkano kaya yung i-offer ko? Alam niyo, dumating sa point, nung nasa Seoul pa kami, may 50 ako na buo, 50,000 na buo. Eh, mag-offering, ay magsisimba. Nakita ko, wala akong barya. So, naisip ko, nagdalawang isip ko, bibigay ko kayo 50 kay Lord. Ay, naisip ko na, punta muna ako ng tindahan, bili lang ako ng candy, para mabaryahan yung 50. Alam niyo, ginawa ko yun sa harapan ng Panginoon. Alam ng Panginoon na hindi ka sincerity. Hindi ka sincerity sa iyong pagbibigay sa iyong offering. So, nung time na yun na-realize ko, Sabado pa lang, i-ready ko na yung offering ko. I-separate ko na yan, bago mo pa magastos, ilalagay mo na yan sa envelope. Walang makakagalaw niyan. Kay Lord yan. Ayan, alam nyo, magpapakita yun ng sincerity sa harapan ng Panginoon. Ginawa ko yun. Pinabarya ko pa yung 50 para lang makapagbigay ako ng gusto ko lang. Hindi sa nagtitipid ako, kundi hindi ako sincerity sa harapan ng Panginoon. Hindi yung kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Hindi yung katulad ng nangyari sa anak ni Aaron. Hindi sila sincerity sa paghahandog sa harapan ng Panginoon. Gumamit sila ng ibang apoy. Anong nangyari? Namatay silang dalawa. Pinarusahan sila ng Panginoon dahil hindi kalugod-lugod yung handog nila. Alam niyo, sa harapan ng Panginoon, gaano man kalaki yung offering ninyo, gaano man kalaki yung tithes ninyo, walang problema sa Panginoon. Ang problema, yung puso natin. Doon tayo nagkakaroon ng problema. Kung sincerity ba tayo magbigay sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga, sinasabi ng ating Panginoon, ang tanong ko naman, matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Sabi ng Diyos, hindi. Sabi niya, ngunit pinagnanakawan ninyo ako. Sa paanong paraan ninyo ako pinagnanakawan? Sa ika-10 bahagi at ng offering. So, ibig sabihin, kapag hindi tayo nagbibigay sa Panginoon, hindi tayo nagbibigay ng offering, ng tithes, pinagnanakawan nyo daw ang ating Panginoon. Alam nyo, ang sabi na sa akin ng kasama ko sa trabaho, nung nagtatrabaho pa ako sa Seoul, tinanong niya ako, magkano yung binibigay mo sa simbahan? Bakit ka ako? Nagbibigay ako ng 50 kapag sahod ko. Nagbibigay ka ba ng tithes? Natural, magbibigay ako ng tithes. Sumahod ako. Magkano binibigay mo? 10%. Ay, maling katuruan yan. Dapat magbigay ka lang ng 1,000. Tsolon lang ang ibigay mo ng tithes at ng offering. Yan ang tunay na simbahan. Kapag nagbigay ka ng 10%, siningil ka ng pastor mo ng 10%, maling katuruan yan. Sabi sa akin ng kasama ko. Inisip ko, 3 milyon ang sahod mo, 1,000 lang ibibigay mo sa Diyos. Hindi ka magbibigay ng pasasalamat sa Panginoon. 3 milyon ang sahod mo, hindi mo pasasalamatan ng Panginoon, hindi mo ibibigay yung tithes ng Panginoon. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon. Ang Panginoon, pinagnanakawan natin kung hindi natin binibigay yung tithes natin, na 10%. At kung hindi rin tayo nagbibigay ng offering sa harapan ng Panginoon. Alam niyo ba, hindi tayo katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon kung hindi taos-puso yung pagbibigay natin. Wala sa laki yung offering, yung tithes, kundi sa laki ng pananampalataya ninyo na babatay yung pagbibigay. Amen. Kahit na tsonon pa yan, kahit 1,000 pa yan, basta yun yung pananampalataya mo sa Panginoon. Lord, ito lang ang pera namin. Alam niyo, dumating kami sa point na 2,000 lang ang pera namin. 2 mag-asawa.
tag 1,000 tayo, ibibigay natin kay ganito. Wala na kami pagkain, walang pera, pambili ng pagkain. 2,000 lang natitira sa amin, ibinigay pa namin sa Panginoon. Iniyak pa namin yun sa Panginoon. Lord, tanggapin mo ang aming offering. Tag 1,000 lang kami ng misis ko. Wala kaming pera talaga. Alam niyo yan, Panginoon. Pero ibibigay namin sa iyo, Lord. Pero alam niyo, pagdating ng gabi, bumuhos ang biyaya. May bigas sa pintuan. May pagkain sa pintuan. Doon susubukin yung pananampalataya mo. Kung kayo'y tapat sa pagbibigay sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong handog at ikasampung bahagi. Sa aking tahanan, yun ang sabi ng ating Panginoon. Tandaan ninyo, Kanya, subukin ninyo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko bubuksan ang pintuan ng langit at ibubuhos sa inyong pagpapala. So magtiwala tayo sa Panginoon sa pagbibigay. Ano man yung ibibigay ninyo, basta manampalataya lang kayo. Huwag kayong mag-alinlangan sa inyong mga binibigay. Ang simbahan ay hindi nagpapayaman sa offering sa tithes, hindi. Sabi ng Panginoon, magbigay kayo para mabigyan ng tulong. Yung ginagamit sa service sa simbahan mismo. Lahat ng mga offering ay ginagamit sa pagsamba. Hindi na pupunta sa pastor, kundi para sa pagsamba natin sa Panginoon. Lahat ng yan ay ginagamit natin para sa pagpapalago ng ministry. Lahat ng yan ay para sa Panginoon mismo. Kaya nga sa ating pagsamba, mula sa puso natin, mula sa ating isipan, mula sa ating katawan, lahat ng yan, Sabado pa lang i-prepare na natin. Para nagiging kalugod-lugod yung handog natin sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, ang karapat dapat na handog sa akin, ay handog ninyo yung buo ninyong katawan. Buong katawan mismo ang ihandog natin sa harapan ng ating Panginoon. Ito'y handog na kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip. Yan ang gusto ng ating Panginoong Jesucristo na paghandog. Kaya nga sabi niya, darating ang panahon na sasambahin ako sa Espiritu at katotohanan. So, pawang katotohanan lang ang pagsamba natin. Hindi pawang kasinungalingan o doubt sa puso natin. So sa harapan ng Panginoon, maging totoo tayo. Lord, sa oras ng dasal, magdasal kayo, sabihin niyo kung ano yung naisin ninyong sabihin. Lord, nabibigatan ako sa problema ko. Lord, kung ako man ay nagkasala, patawarin mo ako sa mga problema na dinaranas ko ngayon. Kung ito man ay pagpapalo, Lord, patawarin mo ako. Doon pumasok yung mga problema mo sa oras ng pananalangin. Pero sa oras na tayo nagsisimba, nagpupuri, nakikinig, andyan yung problema mo, hindi ka nagiging kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Sa oras ng Panginoon, siya mismo dapat pakinggan mo siya. Ang Panginoon, sa oras mo, papakinggan ka niya sa lahat ng iyong dasal. Pero ang Panginoon, kapag siya'y nangaral sa atin, pakinggan natin siya. Nang sa gayon, kung paano tayong pinapakinggan ng Panginoon at kung paano nakikinig siya sa atin, pakikinggan din tayo ng ating Panginoon. Amen. Sa lahat ng dasal natin. Kaya nga tinutugon tayo sa ating mga dasal kasi nga nakikita niya na inuuna natin ang ating Panginoon. Sa mga problema natin sa buhay natin, hayaan niyo ang Panginoon ang siyang kumilos dyan. Hayaan niyo ang Panginoon mag-resolve sa lahat ng mga problema na meron kayo. Ang Panginoon, kaya nga sabi, siya ang Panginoon ng Panginoon. So walang ibang Panginoon na tatakbuhan kundi ang Panginoong Jesucristo lang. So nandito tayo para tumakbo sa Panginoon at magsabi ng mga bagay na nararanasan natin sa buhay natin. Pero especially sa lahat, nandito tayo para magpasalamat sa harapan ng ating Panginoon. Sa lahat ng biyayang ating tinanggap. Kaya nga tandaan natin, sa harapan ng ating Panginoon, maging handa ang ating mga puso. Especially, yung pagsisisi natin sa lahat ng ating mga pagkakasala. So, bago tayo humarap sa harapan ng ating Panginoon, magsisi muna tayo sa ating mga kasalanan. Hingin natin ng tawad lahat ng ating mga kasalanan. Ano man ang mga kasalanan na iyan na hindi natin maalala, Lord, ipaalala mo lahat ng mga kasalanan ko. Kung ako may dumaranas ng mga pagsubok ngayon, kung dahil ito sa mga kasalanan ko, tulungan mo ako na ma-realize ko ang aking mga kasalanan. Tulungan mo ako na may paunawa sa akin lahat ng aking mga pagkakasalan na gagawa sa iyo. Hulingin natin na sa harapan ng Panginoon na tayo'y magkaroon ng pamumuhay na may kabanalan.
sa pamagitan ng paghingi natin ng kapatawaran sa lahat ng ating mga pagkakasala. Nawa yung salita ng ating Panginoon ay tumanim sa ating mga puso kung paano ba tayo haharap ng karapat-dapat sa harapan ng ating Panginoon. Kung paano ba'y magiging katanggap-tanggap yung magiging handog natin sa Panginoon. Especially, sa atin mismo magmumula iyan. Linisin muna natin ang ating sarili sa harapan ng ating Panginoon bago tayo humarap sa ating Panginoon. Kung tayo may galit, matuto tayo magpatawad sa ating kapwa. Kung tayo may namumroblema sa buhay natin, humingi tayo ng pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya sa oras na ito, tayo lahat ay manalangin sa harapan ng ating Panginoon.